Nasa linya natin si dating Secretary, dating Congressman Mike Defensor. Kong Mike, magandang morning! Ka Jerry at Ka Tunying. Yes, Ka Jerry, Ka Tunying, magandang umaga sa inyo at sa lahat po ng nanonood at nakikinig sa atin. Naku, Parang- mukhang may biyahe kayo. Saan ba kayo papunta? Mukhang may pupuntahan na. Mukhang papunta ka na sa kung saan man Oo, ito, papauwi pa lang, Ka Jerry. Hindi nga, hindi na i-file yung inyong impeachment complaint last week. Ngayon ba itutuloy ninyo ang pag-file pa ng impeachment laban kay BBM, Kong Mike? Sorry, Jerry, kahapon nagkaroon kami ng pag-uusap ng mga kasama. Pero ako personal, katulad ng nabanggit ko, parang ayoko na. Mm-mm. And hindi naman dahil sa ayoko na mag-file ng impeachment, pero kasi ang nakikita ko, yung naunang impeachment, na-refer na nila doon sa Speaker's Office. Mhm. Ngayon, kung titingnan mo yung ruling ng ating saligang batas, maging ang rules of the House, ang mangyayari dyan sa kanila, pag mula doon sa Speaker's Office, mamaya siguro, i-refer na nila to sa plenaryo. Oo. So kami, nakapag-file pa lang. Pagkatapos, bukas, magkakaroon ng Rules Committee hearing, yan naman ang every Tuesday hearing nila, i-schedule na nila to for Wednesday. Ang initiation, as defined by the Constitution at ng rules ng House, maging sa maraming desisyon ng Korte Suprema, pag ito'y na-refer na sa Committee on Justice, yun na, tapos Yun na na. yun. Yun ang problema ko ka Jerry Katunying pag didebate namin dahil yung ibang makasama natin naniniwala kailangan pang mag-file. Ako naman ang feeling ko, bakit pa tayo sasama doon sa kanilang moro-moro na ginagawa? Mm-mm. Yun na nga mag-file tayo nung huli na wala naman talagang problema. Nandun kami, nauna yung Makabayan Block, katulad na banggit mo, parang binaliwala at yung opisina, kahit nga sa government office, pag nagpunta ka ngayon, magpa-receive ka ng kahit anong sulat, pwede. Dito, ayaw nila. Ayaw payagan, ayaw tanggapin. Oo, dahil wala si Secgen. Secgen. Si Chellen. At kapag wala yung Secgen, walang tatanggap sa tanggapan. Well, Ka Jerry, sa totoo lang, meron ng president yan eh. Talagang ang nakalagay sa Constitution, Office of the Secretary General, di naman kailangan si Cheloy Garafil ang mismong tumanggap. Nangyari nga, nandun yung OIC Director, si Attorney Salonga, nakaibigan ko rin naman at naawa nga din ako. Pero nung nilalapit namin, sabi niya, sir, di talaga pwede. Sabi ko, Attorney, baka pwedeng iwan namin dun sa harap, ipa-receive lang. Ayaw din nila. Kaya sabi ko, malabo. Talagang pinagplanuhan yung ginagawang hindi pagtanggap. Oo. So sino ba ang mga iba bang mga kasama ninyo diyan, Kong Mike? Dito sa complaint namin, ang pangunahin namin kasama si Attorney Manny Luna, Attorney Jing Paras, nandyan din si Attorney Topacio, Attorney General Virgilio Garcia, si Cathy Binyag, si Attorney Harold Respicio. So, 7 kaming nakapaloob dito sa complaint sa impeachment. As dun sa endorser naman, katulad na banggit namin, kasi nung napansin ko na, may pressure talaga sa mga miyembro eh. So, dun sa kausap namin, sabi ko sa kanila, wag muna kayong bumaba, kami muna bababa. Pagka naman i-receive, kailangan yung isubmit yung endorsement, primahan ninyo sa harap. Nung katulad na nangyari, wala naman hindi naman talaga tinanggap. So sabi namin, wag na lang para wag na sila ma-pressure. At anong mga pangunahing dahilan bakit ninyo gustong ma-impeach si BBM? Alam mo ka, Jerry Katunying, sa ating batas, sa ating gobyerno, at sa ating mga alitintunin na sa ligang batas, wala kang pwedeng kaso sa presidente na pwede mong i-file sa ombudsman o pwede mong i-file sa korte. Tanging ang impeachment process lamang ang nagbibigay daan para yung reklamo ng taong bayan, yung reklamo ng mga mamamayan laban sa presidente at sa mga constitutionally mandated officials, makapag-file ka ng reklamo. At dito nga sa kaso natin, nandito yung unprogram allocation na ginawa ng ating Pangulo na taon-taon yan. Almost, alam mo, sinasabi ni Congressman Rice, 2 trillion pesos. Sabi ko nga sa kanya, 2 trillion. Sabi ni Congressman Rice, hindi. Pare, sabi niya 1.4 trillion kasi yung iba naman hindi na-release. So itong Pangulo na pinipirmahan niya yung President's budget,
nandyan na yung diverse nung ating PhilHealth funds, no? Napakalaking problema yan sa atin. Ang nawala ay 60 billion pesos. Yan ay pondo ng taong bayan, hindi naman pondo ng gobyerno yan, na kinuha sa PhilHealth, nilagay doon sa pondo at naisama yan doon sa mga flood control allocation at ilang pang mga proyekto na malalaki kickback. Nandyan yung PDIC na inilagay din nila. Tapos pinirma ng Pangulo, yung PDIC is 107 billion. Tapos nandyan din yung rider doon sa konstitusyon sa ating sa budget na sinasabi nga yung mga reserve funds pwedeng kunin para i-divert na illegal, pinirma ng Pangulo. Pangatlo dyan, yung isa sa mga highlights, no, yung sinasabi nating pag-divert ng pondo doon sa mga pangunahing proyekto. Ang isa parati kong binabanggit, yung Metro Manila Subway, na sayang. Dapat 2028, bago man lang umalis ng Pangulo, natapos niya. Pero dahil dinivert yung pondo, ang ginagawa naman doon, nandun na to sa NEP o yung National Executive Program, kinukuha nila, nilalagay naman sa program, baliktad. At doon naman sa NEP, papatungan nila ng bagong proyekto. Nakaramihan nga dito ay yung mga high infrastructure, high kickback projects. Okay. Karamihan kung may karamihan sa mga binabanggit mo, andun na rin sa impeachment complaint nung una nag-file si Attorney De Jesus. Ba't kailangan pa kayong mag-file? Duda ba kayo doon sa i-file ni Attorney De Jesus? Ako, dudang-duda. Nung una, wala akong paghatol dyan eh. Kasi nga sabi ko nung una, bayaan na lang natin yan. Kung marami tayong magpa-file, sabay-sabay, pag-usapan, pwedeng pag-usapan ng komite. Pero nung nakita kong pinauna to, hinarang nyo sa amin, ay sabi ko, delikado to. Yun nga, dahil nga sa ginagawa nila, isa lamang ang papasok na impeachment complaint. Tapos nakita ko, parang 4 na pahina. Alam mo, ang impeachment, 2 bagay yan eh, form and substance. Yung forma ng iyong reklamo, na usually naman pumapasa lahat ng mga impeachment complaints. Pangalawa dyan, yung substance. Nasan yung ebidensya nun? Kami talagang pinaghirapan namin na lipulin, ayusin lahat ng ebidensya para may forma to. Nabagit ko lang, Jerry Catunying, isa pa sa highlight pala yung pagkaka-aresto, state kidnapping ni Pangulong Duterte, na ang aming paniwala dito ay ginawa to na hindi makatarungan, hindi sumunod sa batas ng Pilipinas, at talagang doon sa soberenya, yung independency ng ating hukom, na hindi, sana kinasuhan nila dito. Pero yung kinuha nila, binato nila sa ibang bansa, at talagang inayos yung kaso laban sa kanya, sa pananaw namin mismo ang Estado, ang gobyerno ang nagpakidnap sa dating Pangulo. Okay. So ano final decision ninyo? Kung ayaw mo na pero gusto pa rin ng grupo, anong majority decision wins? Sino masusunod? Well, Jerry, ngayong umaga naman mag-uusap-usap pa kami, may oras pa naman eh. Dahil katulad na banggit ko, yung may proseso pa naman na pagdadaanan. So malalaman namin, magpa-file ata Makabayan Black ngayong umaga. Pag nakita namin ulit kung ano nangyari, malamang, palagay ko, tatanggapin yon para sabihin na lang na tinanggap. Pagkatapos, hindi rin naman papapasukin sa Committee on Justice. So, titingnan namin. Ngayong umaga, pag-uusapan namin. Okay. Hintayin po namin yung mangyayari ngayon. Ngayon lang naman ang resumption ng Congress. Ngayon diba? pa lang. Yes. Di ba pwedeng, Kung Mike, total naman ay last na lang Nagmamadali kasi si Jerry, dami na yung commercial eh. Last na lang. So kung halimbawa lang halimbawa ituloy nyo yung filing, ituloy ng Makabayan Black yung filing, tapos mamayang hapon, at nasa Congress naman na yon, kung ilagay sa order of business ng Speaker's Office yung pong halimbawa tatlo kayo nag-file ng impeachment na merong properly endorsed, etc. Mabilis lang, i-educate nyo nga kami kung nandun na yon sa order of business at tatlo silang sabay-sabay, hindi ba pwedeng doon pa lang gagana yung metro ng initiation? Tama nga, Katunying, tama yun. Pwede yun. Kasi pagka nagkaroon ng pag-uusap sa plenaryo, may 10 araw siya, tapos 3 araw papunta na ang Committee on Justice. So pag sinabay-sabay nila na pinapunta sa Committee on Justice, yan, simula pa lang. At yung 3, technically, pinagsabay-sabay nila. So isa lang yon. So pasok pa rin sa constitutional provision ng initiation yon.
Yes, Katunying, tama. Pasok pa rin yun. I-file nyo na, wag na sumamaloob nyo kay Cheloy. Baka naman gusto lang bumili ng Belecoy sa Taiwan nun eh. Hindi, may award kasi May tumanggap award. na award. Oo. Thank you. May award nga daw. Maraming salamat, Thank you. Katunying, Ka Jerry. Thank you. Thank you, Buhay ma'am. kayo. Kong Mike Defensor.